Nakatutok po ang buong puwersa ng GMA Integrated News sa sitwasyon sa ilang paliparan, pantalan at bus terminal 3 araw bago magpasko. Para magbigay ng pinakasariwang balita sa Parañaque Integrated Terminal Exchange, naroon si Joseph Morong. Si Sandra Aguinaldo naman ang magbibigay ng update sa Ninoy Aquino International Airport. Habang sa Batangas Port naman, si Paul Hernandez ng GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Ngayong long Christmas weekend, ihahatid din po ni Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon ang latest sa Baguio City. Unahin natin ang sitwasyon sa PITX. May ulat on the spot si Joseph Morong. Joseph? Rafi, Connie, walang patid na pagdating ng ating mga kababayan na uuwi ngayong Pasko at syempre Biyernes marami na yung mga nakalive sa kanilang mga trabaho at kahapon nga ay yung mga biyahe na pa Bicol, yung mga aircon at least ay fully booked na. Pero ang sabi naman ng PTEX kung papunta kayo ng Bicol, meron namang dagdag na bus. Yun nga lamang mga ordinary na mga bus yung inyong mga sasakyan at yung mga Bicol na trips, nadagdagan na yung mga na fully booked, yun naman pumapunta ng mga Visayas at sa Mindanao ay fully booked na rin yung mga aircon na mga trips. Nag-fully book kaninang umaga yung Cagayan de Oro at Davao at yung mga fully book na biyahe pa Bicol, ito yung sa Pilar, Sorsogon, Daet, Bagmanaok at saka sa Naga. Meron naman mga special permit. Kaya kung ngayon po kayo nagbabalak umuwi sa inyong mga probinsya, sa Bicol at saka sa Visayas at Mindanao, may special permit po na ipinalabas ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board. 1,080 po yan. Sapat na bilang po yan daw para masambot o makuha yung mga uuwi sa kanilang probinsya ngayong Pasko. Kahapon ay umabot na sa 130,000 yung mga pasahero na dumating at umalis dito sa PTEX at sa kahabaan ng Kapaskuhan mula December 15 hanggang January 3, 2.6 million na mga pasahero ang inaasahang darating at gagamit dinong PTEX. As of 10 a.m. ay 35,000 na. Lampas 35,000 na yung mga dumating at umalis dito sa PTEX. At kahapon nga sa inspeksyon ng MMDA, ang sabi nila ay baka sana raw dagdagan yung seguridad dahil alam mo na, medyo risky yung mga ganitong panahon na marami mga pagtitipon. At ayon naman sa PTEX ay sapat yung inilatag nila ng mga seguridad kaugnay, na nakipag-ugnayan din sila doon sa Parañaque PNP para maging sapat. Mamaya ay nakaschedule na magkaroon ng inspeksyon dito itong si Transportation Secretary Jaime Bautista para ipakita yung inilatag na seguridad at paghahanda ng ahensya para ngayong Kapaskuhan. Connie, Rafi? Joseph, ano usually yung problemang na-encounter ng mga bus companies at maging ng mga pasahero dyan sa PITX? At ano yung abiso nila dun sa mga malalaking bagahe? Kasi meron pa rin yata tayo napapansin, sobrang laki ng kanilang mga bagay. Meron bang extra na bayad dito, Joseph? Rafi, sorry, medyo maingay dito sa terminal. Maraming tao. Kung maaari mong ulitin lang. Unahin ko na lang yung bagahe, no? Meron bang extra na bayad para sa mga sobrang laki ng mga bagahe at meron mga advice yung mga bus companies sa mga pasahero na huwag namang magdala ng sobrang lalaki mga bagahe, Joseph? Hindi, alam mo yung mga provincial bus sanay na yan, yung mga pasahero nila ay kahon-kahon. Yung mga dinadala pa uwi, syempre mga pamasko at saka yung mga gamit na gagamitin nila sa Pasko sa kanilang mga probinsya. So wala namang extra charge at handa naman yung mga bus company sa mga volume ng mga pasahero para sa Kapaskuhan, Rafi. At sa ngayon ba, Joseph, ilang araw na lang bago magpasko, may na-encounter pa bang problema yung ating mga pasahero at maging yung mga bus companies dyan sa PITX? Dun sa mga ticket na lang, kasi mabilis maubos yung mga tickets, no? Lalo na yung mga aircon. Kasi during the week, kahapon, ano mga yun? Friday, Thursday, Wednesday, nauubusan na yung mga aircon na mga trips. Pero bukod dun sa volume ay wala namang ibang suliranin, no? Mga balakid na na-encounter yung ating mga operators din dito na mga bus so far, Rafi. Yes, Joseph, meron din ba tayong balita tungkol pa rin doon sa mga pabiyahing Bicol? Dahil may mga nagsasabi na ubos na yung ating mga tickets papunta po naman sa Bicol.
Pag aircon, Connie, kung may balak yung kababayan natin na papunta ng Bicol, sorry ho, pasensya na, wala na yung mga aircon na trips. Pero magdadagdag naman. Yun nga lang, medyo ordinary na mga bus na ito. So medyo konting pagtitiis kasi hindi the aircon yung inyong sasakyan. Pero kung may masasakyan kasi nagpalabas naman ng lampas 1,000 na mga special permits yung LTFRB para nga dun sa inaasahang dagsa na mga pasahero ngayong Kapaskuhan. Pwedeng gamitin ng mga bus company hanggang January 14 para yung volume, yung mga uuwi ay makuha na nila para naman may masakyan pagbalik. Alright, marami pong salamat. Yan naman po si Joseph Morong. Samantala, tawid dagat na rin ang ilan nating kababayang magpapasko sa mga probinsya. At mula naman sa Batangas Port, may ulat on the spot si Paul Hernandez ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog. Paul? Yes, Connie, dito sa Batangas Pier, mas ramdam pa yung pagdagsa ng mga pasaherong uuwi sa kani-kanilang mga probinsya 3 araw nga bago yung Pasko. Kung hindi nag-half day sa trabaho, maraming magbabakasyon para sa long holiday weekend ang pinili ng mag-leave. Lalo't parami ang pumapasok sa Pantala na uuwi sa probinsya. Ngayong tanghali, inaasahan pa ang buhos ng biyahero mula sa ticketing area hanggang sa mismong departure area. Kita ang mga nagnanais na makauwi sa probinsya. Nakahandang mag-deploy ang pamunuan ng Pantala ng ambulant tellers kung kinakailangan. Sa tansyangan ng PPA Batangas, 17,000 hanggang 20,000 ang magiging bilang na outbound passengers mula ngayong araw hanggang December 24, Connie. Ang dami niyan, triple kumpara sa mga ordinaryong araw. Sa buong bansa, 5.1 million ang inaasahang bilang ng mga pasaherong magtatawid dagat. Mas mataas yan sa 4.7 million noong 2022 sa parehong season. Nagbalik biyahe ang sea trip ng papuntang Katiklan kaninang 7:30 ng umaga ng isang shipping line. Pero ayon sa Marina, ang sunod na biyahe nito sa gabi na 7:30 ay fully booked na. Masusi pa rin ang inspeksyon sa mga bagahe at pag-iikot ng mga K9 units. May itinayo na ring passenger assistance desk. Bawal ang mga deadly weapon, flammable materials at karne. Kung magbibit-bit ng mga alagang hayop, tiyakin lang daw na may health certificate ito na galing naman sa Bureau of Animal Industry. Ang PCG o Philippine Coast Guard naka-heightened alert na mula pa noong nakaraang araw. May pre-departure checking sa mga maglalayag na barko. Ngayong araw rin ay isasagawa ng PCG ang port facility inspection. Tony, samantalang ipinapayo ng PPA Batangas sa mga biyahero na dapat daw maglaan ng 3 hanggang 4 na oras itong mga babiyahe patungo rito sa Batangas Port dahil inaasahan na yung heavy traffic na sasagupain ng mga biyahero sa lansangan sa iba't ibang lugar sa bansa. Particularly dito sa Batangas City, dapat daw ay agahan na nga yung pag-aalis sa kanilang mga bahay dahil may ginagawa ditong flyover. So, ini-expect yung heavy traffic dito, Connie. Maraming salamat, Paul Hernandez ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog.